Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari way back 1997 doon sa nilipatan naming bahay. Bali ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng kumpare ng aking tatay na sa mga panahong ito ay ng ibang bansa. Nang dahil walang titira doon, pinaupahan niya ito sa amin. Malawak at maraming mga puno ang bakuran. Tapos nasa gitna ang bahay. Hindi naman kalakihan, pero ayos na po ito. Bali sa mga panahon din na ito, ako po ay nagbibinata at ako lang nag-iisang anak. Hindi naman namin inaasahan na magkakaroon kami ng karanasan doon. Sabi ng iba, kung gaano katahimik ang isang lugar, ganun din kaingay tuwing gabi. Lalo na kung ang lugar na ito ay pinamamahayan ng mga masasamang elemento na hindi natin nakikita. Makalipas ang isang buwan magmula noong tumira kami doon, ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Tuwing gabi meron akong nadidinig na mga ingay na tila ba merong nagbubulungan sa labas ng bahay. Ang akala ko naman nung una, si nanay at tatay nga nag-uusap. Pero nang tanungin ko ang mga ito, ay hindi naman sila nagigising sa mga ganitong oras. Sa katunayan, komportable daw silang matulog doon. Isang madaling araw, ay nagising ako nang wala sa oras. Ang sabi naman ng mga matatanda, kapag nagising ka nang walang dahilan, ay meron daw mga nakatingin sa iyo. Kaya ito rin ang aking unang inisip. Bumangon ako at nagmuni-muni. Nakiramdam ako habang patingin-tingin sa paligid ng kwarto. At hindi nagtagal ay meron akong narinig na mga bulong sa labas ng bintana na tila ba merong nag-uusap. Dahan-dahan akong bumangon at nang marating ko ang bintana ay tumingin ako sa isang siwang at natatanaw ko ang isang usok na nanggagaling sa labas. Kaya labis ang aking pagtataka. Hindi nagtagal ay bigla ko namang binuksan ang bintana at wala akong makita maliban sa usok. Mabangong amoy nito at hindi ko alam kung saan nanggagaling. Maya-maya lang ay nakaramdam na ako ng antok, kaya bumalik ako sa aking higaan. Wala pang isang minuto ay nakatulog ako. Nagkaroon naman ako ng isang kakaibang panaginip. Nagising daw ako ng madaling araw at meron akong nakikitang liwanag sa labas ng bahay. Nang mabuksan ko daw ang bintana, ay meron akong nakitang bolang apoy na kung tawagin ng iba ay San Telmo. Patalon-talon po ito at palipat-lipat ng direksyon. Sa aking pagtataka ay sinundan ko daw ito. Dinala niya ako sa pinakalikod ng aming bakuran. At habang papalapit ako doon, ay napansin ko na hindi na ito ang aming bakuran. Meron na akong nakikitang mga bahay na hindi ko alam kung gawa nga ba sa mga pawid o amakan. Tapos mabaho ang lugar na ito. Nakakasulasok ang mga amoy. Malansa at hindi ko maintindihan. Nakakaamoy din daw ako ng langis. At ito yung pamahid na madalas na binibenta ng mga albularyo. Habang naglalakad daw ako sa gitna ng daan, ay merong isang alin na lumapit sa akin. At meron siyang inaalok na pagkain. Tumango daw ako sa kanya. At pagkapasok namin sa kanilang bahay, ay nanlumo ako kasi napakabaho doon. Pasintabi sa mga kumakain. Yung tipong merong nabubulok na bangkay sa loob ng kanyang bahay. Ganun pong amoy.
Kaya naman tinakpan ko ang aking ilong. Makalipas ang ilang sandali, ay meron siyang binigay sa akin ng mga lamang loob. Pero kung titignan ito ay parang pinakuluan lamang at naamoy ko rin ang malansa. Pinaupo niya ako at tinanong kung sino daw ang nanay at tatay ko at kung sino sa angkan namin ang kanilang kalahi. Ako naman ay nagtataka kasi hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya naman tinanong ko ito. Ano po bang ibig niyong sabihin? Nakapasok ka nga dito, magtatanong ka pa. Sagot niya habang nakangiti. Hindi ko po alam kung ano ang inyong ibig sabihin. Totoo po, hindi ko talaga alam. Sagot ko naman. Maya-maya lang ay lumabas ito ng bahay at meron siyang kinausap na isang matanda. Nakita ko namang patingin-tingin sila sa akin at tila ba nagtatakang mga ito. Sinabi ko na rin ang pangalan ng aking lolo at lola at ganun din ang aking nanay at tatay. Pero hindi daw nila ito kilala. Hindi nagtagal ay meron namang dumaan na malaking karwahe at meron akong nakitang nakasakay na patandang babae. Mahabang kanyang buhok na kulay puti at meron siyang maitim na ngipin. At nakatingin ito sa akin ng direkta. Nang malampasan niya ang bahay na kung saan ako naroroon, ay huminto ang karwahe at lumingon siya sa akin. Sa hindi malamang dahilan, Sir Chris, kinabahan daw ako. Kaya naman lumabas daw ako ng bahay at tumakbo ng tumakbo pabalik sa aking pinanggalingan. Hindi ko na lang namalayan na narating ko na ang aming bakuran. Pero sa mga sandaling ito ay meron ng liwanag at nadidinig ko na ang boses ni nanay at tatay na parang natataranta. Dali-dali daw akong pumasok sa loob ng bahay at sa isang iglap ay nagising ako na hinahabol ang aking hininga. Akala ko nga sa mga sandaling ito ay mamamatay na ako kasi wala na talaga akong malanghap na hangin. Masikip na rin yung dibdib ko. Hindi na ako makahinga at naliligo na ako sa pawis. Nakita ko naman ang aking mga magulang. Natataranta. Si nanay ay umiiyak na sa mga sandaling ito at sa tingin ko ay merong nangyari sa akin bago pa man ako magising. Binuhat naman ako ni tatay at dinala sa labas ng bahay. Doon ay nakalangap ako ng sariwang hangin. Nanalangin ako na sana wag muna akong kukunin kasi ang bata ko pa sa mga panahong ito. At nung naging maayos na ang aking kalagayan, ay pinaupo ako ni tatay sa isang upuan. Sinabi ng mga ito na noong madaling araw daw ay narinig nila akong humihingal. Yung tipong mawawala na talaga ng hininga. Yung paghingal ko daw ay napakagaspang. Kaya naman ginising daw ni nanay si tatay para matignan ang aking kalagayan. At nung nakita nila ako, ay parang mamamatay na. Kasi maputla ang aking mga balat at yung mga kamay ko ay nangingitim na. Dito na daw nagsimulang umiyak si nanay at si tatay naman ay natataranta. Ilang beses daw niya akong binuhusan ng tubig at hinila ang aking ari para daw hindi ako mamatay. Sinabi ko naman sa kanila ang aking napanaginipan at napasabi naman ng mga ito na binangungot daw ako. Ito ang pinakadahilan kung bakit hindi ako makahinga at nangyayari talaga ito. Pero ang sabi ko naman, ang panaginip kong ito ay napakadetalyado. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang lugar na pinuntahan ko sa aking panaginip. Naaalala ko pa rin ang itsura ng matanda at minsan ay nadidinig ko pa ang kanyang boses sa aking isipan. Kinahaponan, Sir Chris, ay nagsimula akong lamigin. Kahit may araw ay nagtatalokbong ako ng kumot. Kaya takang-taka si nanay kung ano ang nangyayari sa akin. At sabi ko, ramdam ko na dadalawin ako ng lagnat.
Kaya naman agad siyang nagpakulo ng isang uri ng dahon at pinainom sa akin. Bumaba naman ang aking lagnat, subalit bumalik kinagabihan. Napagpasya naman ng aking mga magulang na doon na muna matulog sa aking kwarto para daw patignan ang aking kalagayan. At bandang 11:00 ng gabi, yung mga aso ng mga kapitbahay namin ay nagsimulang umalulong. Halos sabay-sabay pa ang mga ito. Kami naman ay nabahala kasi kung papakinggan ang kanilang ginagawang tunog ay talagang nakakakilabot pakinggan. Yung tipong meron silang nakikita. Ano ba namang yung mga aso na yan? Nakakahilakbot? Sabi ng aking nanay at napailing naman si tatay. Walang ano-ano ay meron kaming narinig na kalabog sa bubungan ng kusina. Gawa na rin kasi ito sa yero, kaya naman kumalambog talaga ng ganon. Matapos ang ilang sandali, ay meron kaming narinig na mga boses sa labas ng bintana. Tila ba merong nagbubulungan, at dito na mas lumala ang aking pakiramdam. Nasundan ito ng mga yapak na tila ba merong naglalakad na malaking tao doon. Baka totoo nga sila. Baka totoo ang sinasabi mo, anak. Pabulong na sabi ng aking tatay at si nanay naman ay biglang napahawak sa kanya. Parang napapaligiran tayo. Sabi naman ng aking ina. Nakikinig lamang kami sa mga bulong at mga yapak na nadidinig namin. Hanggang sa biglang naparinig si tatay na nasa mataas na tono. Hindi kami takot sa inyo. Lubayan yung anak namin. Wala kaming atraso. Pasigaw na sabi niya at bigla kaming nakarinig ng katok sa bintana. Sumenyas naman si tatay na wag daw naming buksan at pansinin. At unti-unti na ring umalingasaw ang isang malansang amoy. At itong amoy na ito ay naamoy ko noong nasa baryo daw ako na iyon. Talagang nakakasulasok na kahit si nanay at tatay ay napatakip ng kanilang mga ilong. Matapos naman ang ilang minuto ay unti-unti itong nawala kasi nagsimulang magdasal si nanay. Sinabayan namin ito hanggang sa tuluyang huminto ang mga pagpaparamdam sa amin. Kinabukasan ay agad kami nagtanong-tanong sa mga tao kung meron bang albularyo doon. Hanggang sa may isang matandang nagturo sa amin kung saan matatagpuan ng isang magaling na albularyo. Pero bago pa man kami umalis, ay nagtanong ito kung bakit daw namin kailangan ng albularyo. At dito na namin kinuwento sa kanya ang lahat ng karanasan namin doon sa bahay na yon. Ayon naman sa kanya, ang unang may-ari ng bahay ng kumpare ni tatay ay isang tanyag daw na aswang doon sa kanilang baryo. Ilang beses na siyang nahuli ng mga taga doon. At may mga pagkakataon daw na nakikita ito ng mga tao na paggala-gala sa madaling araw. At minsan tumatambay pa sa labas ng kanilang mga bahay. Lalo na sa mga bahay na merong naninirahang buntis at merong mga sakit. Minsan, nakikita din daw nila itong nakatuwad sa ibabaw mismo ng bumunga ng kanyang bahay. Kaya naman nagsimula silang maghinala. Nung pumanaw daw ito, ay napakaraming dumalo sa kanyang libing. Kahit na wala daw itong gaanong kaibigan sa baryo na iyon. May mga nagsasabi naman na marami daw ang kanyang mga kamag-anakan. Pero may isang anak daw ito na tinanong ng kanilang kabaryo kung sino ang dumalo sa libing. At sabi nito, mga kaibigan daw. Kaya dito na sila nagsimulang magduda. Kasi gaya nga ng sabi ko, wala siyang gaanong kaibigan doon sa baryo na iyon. Pagkatapos namin mag-usap, ay tumungo kami sa isang albularyo at nagulat kami. Nakilala niya ang unang may-ari ng bahay ng kumpare ng aking tatay. Talagang tanyag daw ito sa bayan na iyon at minsan na rin niya itong nakalaban kasi ang ginamot niyang buntis ay biktima ng tanyag na iyon. Dito na rin daw nagsimula ang kanilang alitan. Ilang gabi rin daw siyang hindi pinatulog at sigurado ito na merong ibang kasama ang tanyag noong mga gabing iyon.
Hindi daw siya nag-iisa. Dito na rin namin kinuwento ang aming mga naging karanasan at ang aking napanaginipan. Hindi na daw magtatakang albularyo kung bakit ako nakapasok sa mundo ng mga aswang. Kasi meron daw akong kakayahan at galing pa daw ito sa mga ninuno namin. Pero kung tatanungin si nanay at tatay, ay wala naman silang alam na kamag-anakan na merong ganitong kakayahan. Kaya labis ang kanilang pagtataka. Maliban daw dito ay meron daw akong gabay. Kaya naman nakakalabas ako doon. At nagising ako mula sa masamang panaginip. Magpasalamat daw ako kasi nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Binigyan naman ako ng anting-anting ng albularyo at sinabihan niya si nanay at tatay na mas mabuting umalis na kami doon. Kasi sigurado ito na hindi kami titigilan ng mga yon. Kaya naman hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Niligpit namin ang aming mga gamit sa mismong araw na ito at humanap kami ng malilipatan. Isang buwan pang lumipas bago malaman ng kumpare ni tatay na umalis kami doon. Mabuti naman at hindi ito nagalit sa amin. Kinuwento naman namin sa kanya ang aming mga naging karanasan at napagpasya na lamang niya na ibenta ang bahay at lupa. Hindi na rin namin alam kung meron bang bumili doon. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.